Ngayon ay ang araw ng pagpalangit. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Araw ng Pagpalangit at ang Misyon ng Kaligtasan. Ang kapistahang ito ay gumugunita sa pag-akyat ni Hesukristo sa langit. 2,000 taong nakalilipas, isinagawa niya ang kanyang ministeryo ng 3.5 taon. At sa ika-40 araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay, umakyat siya sa langit. Sa Acts chapter 1, tignan natin ang tungkol sa pagpalangit ng Diyos. Tignan natin ang Acts chapter 1 verse 6. Sa verse 6 nasusulat, nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, ano ang nangyari? Dinala siya sa itaas. Habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas, at siya'y kinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit, at siya'y papalayo. Biglang may 2 lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na dinala sa langit mula sa inyo, ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Ang araw ng pagpalangit ay ang kapistahan na gumugunita sa pagpalangit ni Kristo. Nagbigay sa atin si Kristo ng halimbawa sa pamamagitan ng kanyang pagpalangit. Nakapropesiya na dahil umakyat siya sa laman, tiyak na darating siya sa laman sa kanyang ikalawang pagdating. Sinabi rin sa atin ni Kristo na mangaral ng Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sa huli, si Kristo ay nagbagong anyo sa isang katawan na para sa ikalimang dimensyon na malayang nakakakilos at pagkatapos ay umakyat na sa langit. Nagpakita siya sa atin ng halimbawa na tayo rin ay aakyat sa langit. Tingnan natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman, sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Nakapropesiya, na dadalhin ng Diyos ang lahat ng anghel sa langit. Tignan natin ang verse 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira, ay ano ang mangyayari sa atin? Aagawin kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Sa araw na iyon, ang Diyos ay bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos niyon, ano ang mangyayari sa atin na mga nabubuhay pa? Gaya ng umakyat si Kristo sa langit. Sa araw na bumalik si Kristo, tayo ay mababago sa isang iglap at aagawin kasama sa mga ulap upang salubungin siya. At mananahan tayo sa kaharian ng langit magpakailanman. Ibinigay sa atin ng Diyos ang pag-asang ito sa pamamagitan ng Biblia. Mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Gaano man kahirap ang buhay natin sa lupang ito, hindi ba't nalalapit na ang araw kung kailan tayo papasok sa kaharian ng langit? Habang iniisip ang kaharian ng langit,
Tiisin natin ang mga paghihirap at huwag tayo kailanman mawala ng pag-asa para sa langit. Magpatuloy tayo sa 1 Corinthians chapter 15. Tignan natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang may pagkasira ay magamana ng walang pagkasira. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog, at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. At tayo'y babaguhin, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang mga salita sa 1 Corinthians chapter 15 at 1 Thessalonians chapter 4 ay naghahayag ng kalooban ng Diyos. Gaya ng umakyat si Kristo sa langit, tayo rin ay mababago sa espiritual na katawan at aagawin kasama sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon. Sa huli, tatamasahin natin ang buhay na walang hanggan at ang mga pagpapala magpakailanpaman. Kung gayon, ano kaya ang magiging buhay natin pagkatapos nating bumalik sa ating makalangit na tahanan? Hindi ba kayo interesadong malaman ito? Lumipat tayo sa Revelation chapter 21. Tignan natin ang chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Isang bagong mundo ang mahayag sa harap natin. Anong uri ng mundo ang bagong mundong ito? Lumipat tayo sa verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Inalis na ng Diyos ang kamatayan sa walang hanggang kaharian ng langit. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man. Isipin ang lahat ng pagdurusa, alalahanin, pagkabalisa, karamdaman, at kirot. Hindi na magkakaroon ng mga ganitong bagay. Madalas nating harapin ang mga bagay na ito sa lupang ito. Gayunman, hindi na magkakaroon ng mga ganitong bagay sa langit, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Bago pa tayo umakyat sa bagong mundong ito, nilagay na ng Diyos ang kagalakan at kaluwalhatian ng langit sa kanyang mga salita, para madali nating maintindihan ang mga ito. Sinabi ng Diyos na hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man. Kung gayon, ano ang ipinapahiwatig nito? Tanging buhay na walang hanggan at mga pagpapala ang naroroon. Hindi lang natin dapat na pagtuunan ng pansin ang ating pansamantalang buhay sa lupang ito, kundi sa halip, dapat nating pag-isipan ng mabuti kung ano ang gagawin natin para sa langit. Kaya ano ang kahilingan ni Kristo noong umakyat siya sa langit sa Acts chapter 1? Maging mga saksi ko sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sa panahong ito ng Espiritu Santo, dapat tayong magsikap na ipalaganap ang luwalhati ng makalangit na Amang Kristo Ansanghong at ng makalangit na Inang Bagong Jerusalem. Ngayon, suriin natin ang kasaysayan ng lumang tipan patungkol sa araw ng pagpalangit. Pumunta tayo sa Exodus chapter 19 verse 1.
Sa ikatlong bagong buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto. Sa Ingles na Biblia, malinaw itong nasusulat bilang the first day of the third month. Yun ay ang unang araw ng ikatlong buwan. Dumating sila ng araw ding iyon sa ilang ng Sinai. Nang sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai, humimpil sila sa ilang. At doon nagkampo ang Israel sa harap ng bundok. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, "Ganito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel." Ang unang araw ng ikatlong buwan ay ang ika-40 araw matapos ang pagtawid sa dagat na pula. Sa ika-40 araw na ito, natanggap ni Moises ang pagtawag ng Diyos at umakyat sa bundok ng Sinai. Pagkatapos, pagkalipas ng 10 araw, sa araw ng Pentecostes, muli siyang umakyat sa bundok ng Sinai para tanggapin ang 10 utos. Ang kaganapang ito, na pag-akyat sa bundok ng Sinai, sa ika-40 araw, ay nagsisilbing isang anino. Ipinapakita nito kung paano aakyat si Kristo sa langit sa ika-40 araw matapos siyang muling mabuhay mula sa mga patay. Sa panahon ng Lumang Tipan, si Moises ay umakyat tungo sa Diyos na nagsabi sa kanya na pigilan ang mga tao sa pag-akyat sa bundok na ito. Dapat nilang labahan ang kanilang mga kasuotan at hintayin ang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, nakatanggap siya ng iba't ibang mga tagubilin mula sa Diyos at sa ika-50 araw, muli siyang umakyat sa bundok. Pagkatapos ng 40 araw ng pag-aayuno at pananalangin sa bundok ng Sinai, natanggap niya ang mga tapyas ng bato ng 10 utos sa unang pagkakataon. Ang lahat ng gawa ni Moises ay nakaugnay sa mga kapistahan. Gaya ng ang araw, kung kailan una siyang umakyat sa bundok ng Sinai, ay ang ika-40 araw matapos tumawid sa dagat na pula. Umakyat si Jesucristo sa langit sa ika-40 araw matapos siyang muling mabuhay. Tignan natin ang Exodus chapter 24. Exodus chapter 24. Tignan natin ang chapter 24, verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka rito sa akin sa bundok, at maghintay ka roon at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng bato, at ang batas at ang kautusan na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila." Nangako ang Diyos na ibibigay sa kanya ang 10 utos. Verse 13, "Kaya tumindig si Moises at si Josue na kanyang lingkod, at si Moises ay umakyat sa bundok ng Diyos. Kanyang sinabi sa matatanda, 'Hintayin ninyo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo.' At sina Aaron at Hur ay kasama ninyo. Sino mga magkaroon ng usapin ay lumapit sa kanila." Umakyat nga si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanatili sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At tinakpan ito ng ulap ng 6 na araw. At sa ika-7 araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap. Noon, ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay tulad ng apoy na nagliliyab sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa paningin ng mga anak ni Israel. Pumasok si Moises sa ulap at umakyat sa bundok. Si Moises ay nasa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sa ika-40 araw, umakyat siya tungo sa Diyos sa unang pagkakataon at bumaba para ihatid ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos, sa ika-50 araw, umakyat siya sa bundok ng Sinai at tinanggap ang 10 utos. Ang lahat ng kanyang gawa ay nakarecord sa Exodus chapter 24. Ang mga gawa ni Moises, ang pinagmulan ng mga kapistahan. Kung gayon, bakit dapat nating ipangilin ang mga kapistahang ito? Ordinaryo lang ang araw na ito para sa mga tao sa mundo. Gayunman, bakit kailangan nating ipagdiwang ang mga kapistahan ng Diyos? Tignan natin ang Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan, nasaan ang ating pagkamamamayan? Sinasabi ng ating pagkamamamayan ay hindi sa lupang ito, kundi nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas,
ang Panginoong Hesukristo na siyang magabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Dahil nasa langit ang ating pagkamamamayan, mahalaga ang mga kapistahang ito para sa atin. Ito ay dahil ang lahat ng katotohanang hinanda ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay nakapaloob sa mga kapistahang ito. Hindi lang siya umakyat sa langit sa ika-40 araw, matapos ang kanyang muling pagkabuhay ng walang dahilan. Sa halip, ito ay para tuparin ang lahat ng propesiya. Kaya sa ika-40 araw, umakyat siya sa langit matapos ang kanyang muling pagkabuhay. At sa ika-50 araw, ipinagkaloob niya ang Espiritu Santo ng unang ulan sa mga banal ng sinaunang simbahan. Maaaring isipin ng ilan na, ano ang kinalaman nito sa akin? Gayunman, ito ay lubos na nauugnay sa atin. Bakit? Ito ay dahil ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya hindi ba't dapat lang na sundin ng bayan ng langit ang mga kautusan ng langit? Dapat nating ipangilin ang Sabat, ang Pasko at ang lahat ng kapistahan ng bagong tipan. Ang lahat ng ito ay dahil mga mamamayan tayo ng langit. Para sa mga hindi makalangit na mamamayan, walang kahulugan ang mga pagdiriwang na ito. Dahil hindi sila nagtataglay ng makalangit na pagkamamamayan, binabaliwala nila ang banal na kapistahan ng araw ng pagpalangit na ipinagdiriwang natin ngayon. Hindi ba ito totoo? Gayunman, hindi ba't napakahalaga para sa atin ng mga kautosang ito ng Diyos na hindi maaaring ipagpalit sa kahit na anong bagay sa mundong ito? Kahit na magdusa tayo sa kawalan ng mga bagay sa mundo, hindi natin dapat na maiwala ang mga pagpapala mula sa Diyos bilang mga makalangit na mamamayan. Sa huli, hahayaan ng Diyos na maranasan natin ang pag-akyat sa langit at ang pagbabagong anyo. Pagkatapos nito, ano ang gagawin niya sa atin? Lumipat tayo sa Revelation chapter 22. Tignan natin ang salita ng Diyos sa Revelation chapter 22, verse 1. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ang kordero sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagkapagaling sa mga bansa at hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng kordero ay matatagpuan doon at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag ba ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailan paman. Hindi na magkakaroon ng kirot o ng pagdurusa o ng pagdadalamhati, kundi tanging nag-uumapaw na kagalakan. Sa napakagandang mundong iyon, hinanda ng Diyos ang ganitong kaluwalhating lugar para sa atin at pinagkalooban niya tayo ng makalangit na pagkamamamayan. Mga kapatid, naniniwala ba kayo sa lahat ng salitang ito? Dahil natanggap natin ang ganitong biyaya at mga pagpapala mula sa Diyos, sa pamamagitan ng bagong tipan, hindi natin dapat na maiwala ang posisyong ito. Tinuturing ng mga tao na isang malaking problema ang pagkawala ng kanilang mga posisyon sa isang kumpanya. Gayunpaman, wala silang pakialam kung mawawala ang kanilang posisyon ng pagiging mga maharlikang pari sa langit. Sila ay tunay na kaawa-awa. Ang lahat ng bagay sa nakikitang mundong ito ay pansamantala lang. Kaya napakahalagang tumuon sa mga makalangit na bagay. Kung mananatiling nakapikit ang ating mga espiritual na mata sa mga bagay na ito, sa ibang salita, kung matatagpuan natin ang ating mga sarili na gaya ng mga bulag, wala tayong magagawa, kundi ang kumilos ng naaayon sa mga bagay na hindi natin lubos na maintindihan. Mga kapatid, tayo ay mga mamamayan ng langit. Kaya ano ang dapat nating gawin sa mga utos ng Diyos? Dapat tayong ganap na sumunod sa mga ito at magkaroon ng di natitinag na pananampalataya sa pangako ng Diyos na magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas.
Sa ganitong paraan, tiniis ni Apostol Pablo ang napakaraming paghihirap. Kung tumuon lang siya sa mga makamundong pagnanasa, kayamanan at kalwalhatian, dahil mayaman din ang kanyang pamilya, iginagalang ang kanyang angkan, at may maganda siyang pinag-aralan, marahil ay hindi niya pipiliin ang landas ng pagdurusa. Gayunman, dahil nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa langit, sinabi niyang, anumang pagtrato ang matanggap ko sa pisikal na mundong ito, hindi ko iwawala ang mga makalangit na bagay. Gaya ito ni Jacob, na nagtiis ng kirot ng pagkalinsad ng kasukasuan ng kanyang balakang. Sinabi niya, hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo. Kung basbasan mo ako, bibitawan ko ang iyong kamay. Pakiusap, basbasan mo ako. Ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Ang iyong pangalan ay hindi na natawaging Jacob, kundi Israel. Hindi ba't ang pangalang ipinagkaloob sa kanya ay nangangahulugan na nakipaglaban siya sa Diyos at nagtagumpay? Mga kapatid, kung magiging bulag tayo sa espiritual at hindi natin mauunawaan ang kalwalhatian ng langit, marahil ay itatanong niyo ang inyong mga sarili ng, dapat ba akong tumuon sa mga bagay na ito o sa mga bagay na iyon? Gayunman, hindi na kailangang timbangin ang ating pananampalataya at ang mga makamundong bagay. Nasaan ang ating pagkamamamayan? Kung ito ay nasa langit, dapat tayong lumakad sa landas bilang makalangit na bayan. Sa paggawa nito, ang lahat ng pagpapala ay natural na susunod sa makalangit na bayan. Pakiusap, maniwala sa mga katotohanan ito. Sa Matthew chapter 28, tignan natin ang kahilingan ng Diyos. Matthew chapter 28 verse 18. Tignan natin ang verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hiniling niya sa atin na huwag natin sarilinin ang lahat ng natutunan natin mula sa Kanya, kundi tapat na gampanan ang papel na pagpapalaganap ng mga ito sa lahat ng tao, sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Matapos nang ibigay sa atin ang kahilingang ito, umakyat siya sa langit. Ito ang kanyang mga huling salita sa lupang ito. Sa panahon ng Espiritu Santo, nang pumarito si Ama sa lupa, ito ang kanyang mga huling salita. Dumating na ang panahon, masipag na mangaral. Wala nang ibang dapat na gawin kundi ang mangaral. Ang mga kaganapan sa kanyang unang pagdating at sa kanyang ikalawang pagdating ay ganap na magkapareho. Ginawa niya ang parehong gawain. Sa pagdiriwang natin ngayon ng araw ng pagpalangit, ano ang mga bagay na dapat nating gawin sa lupang ito? Pababayaan ba natin ang utos ni Ama? O pahalagahan ba natin ang kanyang utos? Bilang mga makalangit na mamamayan, dapat nating maunawaan ang ating mga misyon para makapagbigay tayo ng labis na luwalhati at papuri sa Diyos bilang mga saksi ng bagong tipan. Hinihiling ko sa inyo na maging mga tapat na saksi ni na Ama at Ina. Nais kong tapusin ang panghapong sermon. Maraming salamat.